why go into a relationship kung hindi mo kayang suportahan yung passion or yung alam mong makakatulong sa inyo in the future? Bago kayo magbawal sa mga jowa ninyo, siguraduhin nyo na hindi nyo hihiwalayan yan. Di ba? Siguraduhin nyo na kapag pinagbawalan nyo yan, talagang kayo na forever. Hindi ka mapapakain ng peace of mind mo kung wala nang work yung jowa mo kasi pinigilan mo nga siya Tama. dahil sa selos. Hindi pa naman tayo tied down sa isa't isa. Di pa tayo kasal, magjowa pa lang, di ba? Ano na? Better na let go. Better na lang na i-let go. Kasi So wherever you want me, I go bananas when I'm in that monkey. Lately been feeling like a junkie. Pum, beat it up like a drummer. You know that I'm nasty, you know that I want it. Struck out you zone, but I'm on it. You screaming my name and say, Daddy, I'm coming. I'm coming too. I put mine in your stomach, so baby, let's go. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Like a Harley in the wind, got your back until you're ready when you ride. Like a rodeo, right like a rodeo, baby. I wanna feel your body on top of mine. Right now, we ain't gon' waste no time, baby. Uy guys, di ba may film tayong gagawin ngayon? Ang naisip ko kasing gawing main cast is si Juan. Tingin nyo okay lang? Para sa akin siguro hindi kasi si Pedro na lang siguro yung ilagay natin kasi si Juan daw pinagbabawalan siya ng jowa niya. Ah, bakit ang pinagbabawalan? Hindi ko alam, siguro seloso yung jowa or wala sa kanyang tiwala. ay wait lang. Ba't pala film yung pinag-usapan natin yun? Dapat palang ka-podcast tayo, di ba? Oo nga. So start muna tayo mag-podcast. Sige. Okay, so 1, 2, 3, go! Hey guys, we are Reboot. At andito kami ngayon para pag-usapan ang mga jowang hindi kaya suportahan yung mga bagay na gustong gawin ng mga partners nila. So, bale, basically, ito ay parang love or So, basically, parang ano to, love or career. Yeah, parang ganun. Why go into a relationship kung hindi mo kayang suportahan yung passion or yung alam mong makakatulong sa inyo incomes in the future? Oo, sabihin na natin magjowa. Pero hindi nyo kasi kapit or hindi nyo sakal yung isa't isa. You are an individual person yourself. For example, katulad ganyan sa short film natin. Bakit nyo hahadlangan yung mga jowa nyo na magkaroon ng magandang grades? Which is, pwede nilang mailagay sa resume or pwede nilang i-cater na yung skills nilang ganito dun sa magiging business na lang papasokan or yung pag naging employee na sila, di ba? Yung jowa na ganito is para sa akin red flag na. Kasi sabihin natin na skills talaga niya yung pag-acting. Pero yun nga dahil sa paghahadlang mo, Hindi nag-grow. hindi na nag-grow yung skills niya. Hindi siya fair kasi hindi naman sigurado na forever kayo, 'di ba? Katniel nga naghihiwalay kayo pa kaya. True. 'Di ba? Kaya wag niyo sanang kontrolin yung partner niyo na ganto, wag niyo gawin tong ganyan kasi in the end, wala namang forever, 'di ba? Mas maganda siguro na suportahan na lang natin yung mga partners natin sa mga ginagawa nila kaysa sa parang pipigilan natin, 'di ba? Maganda siguro na maging supportive tayo sa mga partner natin para mas mag-grow tayo pareho. Kasi maganda kasi na magkaroon ng partner na matutulungan ka sa pag-grow, 'di ba? Hindi lang puro landi, puro lang kilig. Kasi ganun nga na ang mindset niyo is ang trabaho lang is trabaho lang, 'di ba? Ginagawa lang naman yun para sa grades. Like minsan naman, 'di ba? Kahit di ka marunong sumayaw sa PE, sasayaw at sasayaw ka, 'di ba? Yes. Pero itong mismong kayang gawin ng partner mo, bakit hindi mo kayang i-support, 'di ba? Kung saan dito siya magaling. Ito yung forte nila, yung pag-acting. Like, ano yung reason? 'Di ba? Ano ba yung reason na akala mo ba sobrang pogi nung jowa mo or sobrang ganda ng jowa mo para agawin, 'di ba? Ganun ba yung ina-assume mo na kapag pinartner siya sa ganitong klaseng tao, maagaw ba siya? 'Di ba? Huwag sana tayong ganun assuming tayo na masyadong mataas ang tingin natin sa partner natin na aagawin siya lagi, 'di ba? Kasi isipin niyo rin yung magiging partner niya na game naman dun sa role. Kahit di naman trip yung jowa mo kasi di naman kagwapuhan, di naman kagandahan. Parang nasa grade. Professionalism, 'Di ba? Magkaroon sana ng professionalism. Kahit sana sa college, huwag simula yung ganyan. Huwag sana yung lagi na lang magiging makasarili ka, 'di ba? Para lang sa peace of mind mo. Yung peace of mind ng partner mo in the future dahil sa grades niyang bagsak. Ano magagawa mo dun, 'di ba?
mapangit yung trabaho na papasukan. Tapos in the long term, kapag hindi na siya nakakuha ng job dahil wala na siyang skills, ganun yung mga credentials niya, syempre, magtitiis ka ba na ganun yung magiging jowa mo na parang walang future? Syempre, in the long run, iiwan mo din yan. Di syempre, dapat, ngayon pa lang, practicein na ninyo yung commitment or yung tiwala nyo sa isa't isa. Kahit anong pigil mo dyan, kung gusto niyan mag-cheat sa'yo, mag-cheat yan, di ba? Kapag tunay na love yung nafe-feel mo talaga dun sa partner mo, syempre yung tiwala nandyan. Plus, hindi ka nila hayaang yung skills or yung forte mo ay parang mag-wither down lang. Paano kung pipigilan ka? Hindi ka mag-grow. Yung supposed path mo sa magiging career mo sana ay parang wala, naputol kasi ayun nga, hindi na bigyan ng support, napigilan ka. Cage ka. Yes. So, kung may ganong klase kayong partner, tingin nyo, i-break nyo ba sila or mag-stay pa rin kayo? Well, ang pangit naman na dahil lang sa pinigilan ka once ay makikipag-break ka na, better pa rin na magkaroon kayo ng communication. Kasi, malay mo may underlying lang din na mga insecurities na hindi pa ninyo na i-communicate. So, better pa din na mapag-usapan kasi malay mo, madaanin nyo sa pag-uusap tapos, ayun, pumayag din naman sa, like, in the end. Tapos, yung hindi mo inasahan, tapos parang nakipag-break ka na kagad dahil lang sa, nag-ayaw lang siya ng once. So, parang better pa din na makipag-communicate. What if pinipigilan ka pa rin ng partner mo ng ilang beses na parang hindi kanya pinagbibigyan? Parang selfish na okay lang sa kanya na hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin, basta sa kanya, may peace of mind siya. So, anong gagawin mo sa ganun ilang beses na? Well, kung multiple times na, tapos wala pa rin, parang feel ko dapat i-question mo na kung para ba talaga siya sa'yo or alam mo yun, kasi kung para talaga sa growth ko, ipapursue ko yung passion ko. Tapos kung ayaw pa rin talaga niya, edi parang better na lang since ayun nga, hindi pa naman tayo tied down sa isa't isa, di pa tayo kasal, magjowa pa lang, di ba? Ano na, Better na let go. better na lang na i-let go. Kasi paano na yung growth mo? Itong buhay mo ay sa'yo pa rin naman to in the end eh. Kasi minimake mo lang yung most sa time na meron ka ngayon para lang din naman para din sa future mo. Based sa sa mga naging na-experience ko naman ay parang hinahayaan naman ako sa mga bagay na gusto ko, kung saan yung passion ko. Buti na lang din talaga na yung acting ay never ko naging passion kasi personally, hindi ako comfortable sa mga intimate scenes kasi medyo introvert. Hindi lang naman siya sa film kasi 'di ba nangyayari. What if sabihin natin as Comsci development job yung nakuha natin. Tapos pinartner tayo sa magandang babae. Tapos kumbaga nagsaselos or siguro parang pinipigilan ka ng jowa mo. At that moment, kasi nga parang siguro ayaw niya magkaroon ng ganitong mindset or ayaw niya magselos, ayaw niya magkaroon ng negative thoughts towards you and dun sa ipinartner sa'yo. Kumbaga, ano yung magiging response mo into that? Well, syempre, diba may mga love language naman tayo. Tapos isa dun is yung parang words of affirmation. Syempre, kailangan mo siyang i-reassure na hindi ka mag-cheat. Pero syempre, hindi lang siya words lang, kundi papakita mo din talaga sa kanya na never mo siyang gagawin sa partner mo. Kasi syempre, binavalue mo yung bonding ninyo over dun lang sa na-partner ka sa, sabihin natin, sa may itsurang Kasi kung love mo talaga yung partner mo, ni isang segundo ay wala ka na ibang may isip kundi siya lang. Actually, I agree dun sa sinabi mo na kapag love mo yung tao, matututunan mo talaga yung salitang commitment. Saka, andyan dapat yung support system with each other. Kasi, bakit mo siya pipigilan na mag-grow sa isang bagay na gustong-gusto niya? Or, di ba, dahil lang sa selos, sa peace of mind, hindi ka mapapakain ng peace of mind mo kung wala nang work yung jowa mo kasi pinigilan mo nga siya. Tama. Dahil sa selos.
'di ba? Para dun sa mga tao, para dun sa mga tao na may jowa na hindi ka nire-respect or hindi nire-respect yung work mo, I think it's time na siguro mag-rethink or kumbaga, i-think nyo yung choices nyo. Kasi nga, in the end, you as a person, kapag nawala yung jowa mo, tapos ganun na yung credentials mo dahil kagagawa ng jowa mo, sa tingin mo worth it? Bago kayo magbawal sa mga partner ninyo, isipin nyo rin kung pinagbabawalan ba niya kayo sa mga bagay na gusto mong gawin, di ba? Para maging fair lang sana. Kasi kung pinagbabawalan niya rin kayo sa mga gusto niyong gawin, tingin ko may right kayo para pagbawalan din siya kasi pinagbabawalan niya kayo. Pero kung supportive naman yung partner niyo, ibalik niyo sana yung support na binibigay sa inyo sa mga bagay na ginagawa niyo, sa ginagawa niya naman na gusto niya. 'Di ba? Hindi yung puro tanggap ka lang ng tanggap. Dapat give and take. 'Di ba? Give and take dapat sa love, hindi yung gusto mo lang ikaw lagi nakikinabang. Need mong i-respect yung passion, yung skills, or yung gustong gawin ng jowa mo at the same time as you na tao na gumagawa nun, need mo ding i-respect yung wala sa'yo nung jowa mo na pinagpapayagan ka. Huwag kang maggawa ng something na ikakaalis nung tiwala sa'yo. Kasi doon kasi din yan nagsisimula kapag pinakita mo kasi sa jowa mo na parang may ginawa kang kabulak-bulan or may ginawa kang kalokohan, parang mawalan talaga sa'yo ng tiwala. Kaya siguro isa din yan sa reasons bakit pinagbabawalan din yung isang tao or ng isang jowa yung tao dun sa passion sila or ano. Siguro yun nga, may underlying na reasons kung bakit. Before kayo pumasok sa relationship, feel ko, dapat mag-gauge na muna ninyo kung, or at least malaman kung or mapag-usapan yung magiging path ng relationship ninyo. Kasi pumasok kayo sa isang relasyon na may mga ganitong ganap pala sa buhay niya na hindi ninyo in-expect. Dapat alam mo yung past ng tao na yun. Alamin nyo muna yung information, yung past, yung passions, yung mga, alam nyo, yung mga likes, dislikes ng isang tao, para alam nyo din kung paano kayo makakapag-move forward sa relationship nyo. Tapos, ayun, since nasa relationship kayo, and, ayun nga, sa tingin ko naman, ibagay din muna yung mga pagpipigil, kasi magjowa pa lang, di pa naman mag-asawa. Tama. So, parang, ang pangit naman na pigilan ninyo, yung kung saan yung partner niyo ay mag-grow pa. Kung talaga magjowa kayo, isusupport nyo yung isa't isa, kahit ano pa yung mga struggles or yung mga problems na ma-encounter nyo. Saka, pagdating sa growth, kailangan yung iset aside talaga yung selos, yung mga negative thoughts. Kasi, it's for you. Kayo pa din yung magbe-benefit niyan kung halimbawa na hindi mag-grow yung relationship nyo or hindi mag-grow yung skills ng jowa nyo, kayo din yung magsasuffer niyan. Pero kayo din yung mag-gain kapag naman nag-workout yun lahat, di ba? Ang advice ko lang naman is sana, bago kayo magbawal sa mga jowa ninyo, siguraduhin nyo na hindi nyo hihiwalayan yan. Di ba? Siguraduhin nyo na kapag pinagbawalan nyo yan, talagang kayo na forever. Hindi ka rin dapat gagawa ng mga ikakasakit. Di ba? Parang ikakasakit ng partner mo. Di ba? Ganon. Hindi pwedeng puro ka lang bawal. Dapat ikaw rin, alam mo rin yung bawal sa'yo. Di ba? Sana wag tayong gano'n na parang masyadong manipulative, di ba? Na gusto natin na kinokontrol yung partner natin. Hindi natin iniisip yung nararamdaman nila. I guess that's all for this video. Salamat sa pakikinig. Sana nakatulong kami sa pag-restart o pag-reboot ng life ninyo. At kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng videos, please like and follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. If gusto niyo pa ng mga ganitong episode, comment down para makita namin kung ano pa yung mga dapat naming i-content dito sa aming YouTube channel. So, that is all. Thank you.